Sa pagpasok pa lang ng 2025, pinag-usapan na ang inihaing impeachment laban kay VP Sara. Pero noong ika-5 ng Pebrero, umusad ng impeachment matapos pagbotohan ito ng Kongreso. 215 ang pumabor dito mula sa 316 na kongresista. Ilan sa mga reklamo laban kay VP Sara ay ang graft and corruption, betrayal of public trust, pagbabanta sa buhay ng Pangulo at ang maanumalya di umanong paggamit niya ng confidential funds ng DepEd. Kung tunay na naggawa ng corruption, di dapat ma-impeach. Kasi po Kasi hindi naman maganda. Pera natin yun mga kinukorrupt nila. Kaya dapat ma-impeach sa akin. Pero nung nakaraang taon na nawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag muna itong pagtutuunan ng pansin ng Kongreso. Sa kabila ng pakiusap ng Pangulo, gumulong pa rin ang impeachment laban kay VP Sara. Pero ang iba, naniniwalang may kinalaman dito ang Pangulo, bagay na itinanggi naman ito ni President Ferdinand Marcos Jr. Kaya kung titignan naman ninyo, yung mga kaalyado ko sa House of Representatives, wala sa kanila ang nag-file. Wala sa sumunod naman nila sa hiniling ko sa kanila na wag silang mag-file ng impeachment dahil hindi magandang timing at saka marami pang problema. Dagdag pa niya, ginawa lamang ng Kamara ang constitutional mandate nito. I think they're just following the procedure. Punot dulo nito na-transmit nila ang impeachment complaint sa upper house. The executive wala kaming formal role in the entire impeachment process. The executive has no formal role. If ever there's an informal role, makausap ko yung TV speaker, makausap ko yung congressman, makausap ko yung senador, si SP, makausap ko. But that's about it. Pero they will decide how they will proceed. I don't think you can expect the congressman or the senator or the SP or the speaker to come to me. What do you want us to do? They know what they have their own way of doing things, and that's what they will implement. So, Bagamat naipasa na sa Senado ang Articles of Impeachment, hindi naman ito matalakay dahil nakabreak ng Senado at ang Kongreso. Ayon kay Senate President Chis Escudero, maaaksyonan lamang ito ng Senado sa ika-2 ng Hulyo pagkatapos ng ika-4 na State of the Nation Address ng Pangulo. talagang we leave it to Congress, now specifically the Senate, to exercise their own wisdom. Vanessa Bugtong, RNG News.